Alam mo naman yung presence ng ChatGPT, OpenAI. Alam natin yung capabilities nila. Ano yung sa tingin mong magagamit ba siya ng mga lawyers today para mapabilis yung work nila? Depende siguro. Kasi ang narinig ko yung ChatGPT, mali-mali yung sources niya na nilalagay. Parang nag-iimbento daw siya ng sources. Nag-iimbento din siya ng sagot. Parang pag binasa mo, it sounds legit. It sounds like it's real. Pero if you fact check naman, parang walang nag-exist na ganun na law daw. Or wala naman talagang ganung klaseng sagot. Pero I guess siguro it can be helpful in summarizing, maybe grammar check. Pero then again, grammar check can be done in Microsoft Word. Maybe if you wanna ask it questions, like kunwari, what are the requisites of ganyan-ganyan? Yun nga lang daw, minsan nag-iimbento talaga siya ng sagot. And nakakatawa kunwari sabihin daw na parang, what is the source or what is the legal basis? Magbibigay siya ng legal basis. Pero pag ginugol mo daw yung type niya, wala namang Ah, nag-exist na ganun. scam ba na tong si ChatGPT? What is the salary range for fresh bar passers? Salary range, I would say around 25,000 to 70,000. Pero yung mga nasa lower range, usually kasi meron silang monthly salary, fixed salary na 25,000. And then on top of that, meron silang profit sharing, which means kada engagement or kada client, kada case na hawak nila, meron silang percentage of the profits from that particular case or engagement. As opposed to dun sa basic salary, kahit gaano kadami yung engagements mo, kahit gaano kadami yung cases mo, yun lang talaga yung makukuha mo. So, yun yung range. Depende sa firm kung saan ka papasok. Technically, lalabas parehas lahat? Depends how you look at it eh. Kasi kung meron kang profit share, syempre, to earn more money, you have to get more engagements, you work harder, you put in more time, as opposed to kung fixed yung salary mo, siguro kung unti lang engagements mo, parang pwede na kasi Okay. for what you're getting. Pero kung masyadong madami, baka rin overwork ka rin. So, it depends on you and it depends on what kind of work style you have. In a normal like law firm hierarchy, kailan mangyayari? Like entry level ka kasi, asok. When do you make the huge jump? Parang ang laki ng difference sa sweldo. Like let's say from earning tens of thousands to biglang hundreds of thousands per month. Since magto 2 years pa lang ako as a lawyer, I can't say for sure kung kailan, but I would assume na maybe when you're a partner na. Kasi pag partner ka na, dapat mas malaki na yung percentage ng profit share mo sa mga engagement na hinahawakan mo aside from your monthly salary. So, dun talaga lalaki yun. Pero depende din siguro sa firm. Mali mo, like from junior associate level to senior associate level pa lang, malaki na yung jump ng percentage. When you try to compare yung mga initial investments, like sa pagbayad ng tuition, yung sikap, yung hirap, tapos may opportunity cost yan eh. As someone who tries to pursue law, magpe-pay off naman siya in the long run. Oo, magpe-pay off naman siya in the long run din. Since graduate degree ka na, mas mataas na sa minimum wage yung sweldo mo and mas mabilis na rin mag-increase yung sweldo mo. Okay na rin siya kasi lalo na kung yun yung gusto mo talaga, worth it naman na yung opportunity cost. As a lawyer, may mga engagements ka na kailangan mong pumunta ng court. Walk us through yung formalities, like yung nakikita natin, like sa Suits na TV series. Ganun ba talaga yung nangyayari? Hindi. Okay, so Hindi walk us gano'n, through. hindi gano'n. Hindi, darating ka muna dun sa court tapos maghihintay ka na tawagin yung case mo. 'Pag tinawag na yung case mo, minsan nagpapapasok sila ng 2 cases at a time. So, parang pwede mo pa mapanood yung case before you, mage-gauge mo kung yung judge ba mabait or kung masungit, kung makapag-explain ka, ganyan. Tapos 'pag turn mo na, kaano ka parang, "Good morning, Your Honor. My name is attorney ganyan, representing ganyan." Tapos, depende kung ano yung mangyayari on that day. Pero, parang kang nagre-recit lang talaga. Pero mas formal kasi syempre kailangan Your Honor, yes, Your Honor. Tapos yung sa suits na performance kasi yung sa suits sa states, meron silang jury. So, dun sila nag-a-appeal sa jury. They're citizens. Hindi sila in the legal profession. So, parang talaga mag-a-appeal ka talaga sa kung paano nila i-decide yung case. Dito sa atin kasi, yung judge yung magde-decide. So, it's really formal. It's really based on the legal issues. Tapos, pag kunwari, yung may mga witness, straightforward naman. Wala wala pa akong na-experience na yung mga intense na objection, Your Honor, yung mga nagawa lang ganun. Wala, lang, yung objection, Your Honor. Chill lang yung judge na. Sabi lang niya, sustained or overruled. Ganun lang ka chill, quote-unquote chill. Pero hindi siya yung katulad sa suits na yung parang may mic drop moments pa talaga. Hindi naman ganun. Yung pinapanood natin sa Suits, heightened yung mga nangyayari. Heightened. Or
baka naman ganun talaga yung pag may jury. Siguro dito rin may mga ganung sort of mic drop moments pag kunwari nag-examine ka ng witness. Gusto mo kasing mag-drive ng point. Mag-a-ask ka in such a way na para umabot dun sa point mo. Maybe that's the pinaka mic drop moment na performance, quote-unquote. Kilala mo si Dale Phillip, yung nagva-viral ngayon sa TikTok or Facebook. Yung foreigner na pumunta sa Pilipinas tapos sinabi niya na parang bakit nagsistay ng matagal. Yes. Kasi as a law student, syempre you had your times na ganun din. Nagstay ka rin sa Starbucks or coffee shop the whole day. Valid ba yung rant niya? Well, valid naman yung rant niya kasi everyone's entitled to their own opinions naman. Hindi lang naman siguro Starbucks yung coffee shop. Marami ng coffee shop sobra ngayon. E di kung puno yung Starbucks, e di maghanap ka na lang ng ibang coffee shop. On the other hand, as a previous law student na nag-aral na rin naman sa coffee shop, hindi rin talaga conducive na mag-aral sa bahay. Yung pag sobrang tagal mo na nag-aral sa bahay, kailangan mo ng change of scenery para ma-refresh ulit yung utak mo. Kasi nauumay din yung utak mo pag nasa isang lugar ka lang for like 5-6 hours. Parang gusto mo rin lumipat, minsan din naman yung mga library, hindi naman laging accessible, hindi naman laging bukas. Yung mga coffee shop, bukas sila hanggang 1. Meron pang mga bukas 24 hours. Kaya marami ring students, hindi lang law students, marami students, and even employees na nasa coffee shop ng past regular hours. Kasi yun na lang yung bukas na pwedeng pagtrabahuan. And ako, never naman ako pinalayas ng Starbucks. Conscious rin naman ako na pag more than 2 hours na ako, bibili ako ng additional food, additional coffee. Parang maging respectful ka din sa place at the same time. Pero wala pa naman ako na-experience na coffee shop na pinalayas ako after 2 hours or may signage na no overstaying. Hindi naman siya buffet na may time limit. During the time you took the bar exam, di ba ito yung first time na computerized? Can you walk us through in detail kung ano ba nangyayari? Like with the laptop setup, yung mga kailangan i-download na software, tapos pagdating sa classroom, pag setup ng mga upuan, may charger, wifi. I will walk you through with what I remember as much as I can remember. Pinag-download kami ng ExamSoft. Pag ginamit mo kasi yung app na yon, hindi ka na pwede gumamit ng other apps. Kahit mag-next window ka, alam ko hindi na pwede. Doon sa exam room, yes, pwede Mac and Windows. Doon sa exam room, kukonek ka sa wifi ng kung saan ka nag-exam kasi iba-iba na yung lugar ng pag-exam. Alam ko hindi ka pwede mag-social media. Madi-disqualify ka daw pag nag-social media ka. Kung nag-social media ka sa computer or sa phone? Kinukuha yung phone before ka pumasok sa venue mismo. Pero hindi ba when you open the laptops, like you open yung agad yung app o hindi pa? Hindi pa. Pag maaga ka okay. kasi may free time ka, pwede ka mag-review sa laptop mo eh. Pwede kang mag-review pero bawal kang mag-social media. May mga gumawa daw, may mga nahuli daw. Hindi ko alam kung paano nila nalaman, pero nung sinabi na kasi yun, syempre takot na ako. Ba't ko pa i-risk? Ang tagal ko nag-aral, para lang ma-disqualify dahil lang nag-Twitter or Instagram or whatever ako on the exam day. During the exam itself, ang alam ko magkakaiba yung order ng questions namin. Siguro para syempre hindi mo makita yung sagot nung iba. Sa exam day, as in, magkakalayo ba kayo or Parang normal magkakalapit? classroom setup. Hindi yung classroom setup na yung armchair na yung pag ganyan na kaliit lang yung upuan na yung may sarili kayong table, yung pang isang estudyante na table, tapos yung parang normal spaced out classroom style lang siya. I don't know kung sa other exam venues meron yung table for 2 people, pero yung sa classroom ko mismo nun, normal spaced out kami, pero may kanya-kanya kaming table. So, wala kaming katabi. Mahirap din makita yung sagot nung iba. Makikita mo yung screen, pero like, sobrang obvious if like, yung matagal kang nakaganyan para tumingin sa sagot, diba? Kailangan mo talagang mag-focus para mabasa yung sagot ng iba. Nalala ko pa nun kasi natatakot kami lahat na what if pag nag-click ka ng submit sa after ng exam, what if hindi matanggap ng software? Ang dami sa amin natakot ng ganun. What if ma-fail kami kasi hindi na-submit, nakuha yung Wala answer? bang like confirmation receipt na nakasubmit ka ng successfully? Meron naman ata. Pero nakakatakot lang what if sabihin confirmed pero nagloko somewhere in the software. Since syempre first time kasi kami. Right. So may ganun pa rin kaming fear since bago lang din talaga yung ganun. May ganun pa rin kaming fear. Meron, binigyan kami ng sketch paper nung time na yun. Di ko alam kung bakit. Tapos, sariling table, may sarili kayong charging station. Oo, may sarili. Kailangan talaga. Lahat meron. Lahat makakasaksak talaga, oo. So, mag-exam na, sabay-sabay kayong i-open yung software, tapos i-download niyo yung test file, ganun din. Parang ano kasi yung software,
doon ka na mismo mag-a-answer. Questionnaire, parang ganun. Parang kailangan sabay-sabay ata kayo mag-login. Prior to taking the exam, syempre nakapag-dry run na kayo. Oo. Pina-download na sa amin. Tapos pinag-try lang sa amin yung software. Ang alam ko after namin, yung mga schools, yun na yung ginagamit nilang pang-exam na like midterms and finals para syempre para masanay na rin yung mga students sa ganung setup.